Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Order sa Korte Suprema. Sa ngunyan, igwa na subot anom na aspirant na ideklarang pangribok sa nama ng kandidato ang nagsangat kan apila sa Comelec Inbank. Matandaan na sa kabilugan 183 senatorial aspirants ang nagsunod ng Certificate of Candidacy sa Comelec para sa 2025 national and local elections. Alagad 61 isa na sa mga ini ang ideklarang lehitimong kandidato kang Comelec Law Department. Sabi pa ni Garcia, ang sinambit ng mga lehitimong kandidato makabali sa opisyal listahan ka mga kandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa masunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:10 oras siya tungunan, gusto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging simple. Asin iwasan ang magarbong selebrasyong kan Pasko kang gabos na ahensya kang gobyerno. Sa ipinaluwas na payag ng Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi bilang may kasumaro sa milyon-milyon na mga Pilipino na panagos nagmumundo asin nagasakit na uliban sa pagkawara ka sa mga bangal sa buhay, mga narautan ng mga pagrugaring asin nawaring kabuhayan sa pagtabag ang anong nagayong bagyo sa laog ng haros sa rumbulan. Dahil naman subot kay Puan magpanuwas ng opisyal na patakaran, hulita nagtutubo ng parasyo na kaya magtipid sa saindang selebrasyon. Inarok man ni Bersamin, ang mga opisina kang gobyerno na idonar na sana ang saindang natipid na pundo sa selebrasyon sa mga komunidad na matinding naapektuhan kan bagyo. Sa ibong kani sinabi kang sekretaryo na sisirtuhon kang gobyerno na amay mamatian kan mga naapektuhan kang bagyo ang espiritu kang kapaskuhan sa bagiman kan tabang asin relief goods, pagiray sa mga naraot na istruktura asin pagbabalik sa saindang kabuhayan. Sa katakod na bareta, sarong simpleng holiday celebration subot ang gigibon man kang Kamara de Representantes kunya na taon bilang may gusumaro sa mga naapektuhan kang bagyo asin bilang kasimbagan sa pagkapudan kang Office of the Executive Secretary sa mga ahensya kang gobyerno na iwasan ang magarbong Christmas party. Ina sinabi ni House Deputy Secretary General sa Funyas Gabunada sa gribong press briefing kasugma naman sa Kamara para sumot kang pundo para sa mga aktibidad sa Kamara de Representantes o House of Representative Month, ipambabakaling relief goods na ipapadala sa mga biktima kan bagyo. Sigud man kay House Assistant Budgetary Leader asing Congressman Pani Zamora kan Taguig, mayo ining natandaan na magarbong selebrasyon kan Pasko duman sa Kamara de Representantes. Inalokman ni Congressman Joel Chua at sa mga kapwa legislador na gibon sarang simple ang pagsilibrar ka na sa indang Pasko sa kanya-kanyang mga distrito. Kakampi Network News. Oras yata ko niya matugan, 13 minutos maglampas. Ang alas 5 ni pag-aga. Mientras tanto,
Sa iba pang details ka mga barata niya tungkol sa Radyo Nasyonal, takali matabangan. Ang mga low-income earner, ipinunduna kan Bureau of Internal Revenue BIR ang pagsigil ng 100 pesos na certification fee para sa mga taong nagkukuha ng Certificate of Exemption ka mga individual na igwang hababang income sa nasyon. Ipinahayag ni BIR Commissioner Romeo Lubagi, ini tabang para sa mga low-income o no-income na nagkukuha ng scholarship o job as in livelihood programs. Katakot ka rin tinawan doon ni Lumagi na ang dakdang parte ng programa kang ahensya. Babawasan ang problema kang mga namanuan na nangangaipo nin tabang. Nakaparamang kayo sa Section 2 ka National Internal Revenue Code na may diretso ang BAR na posisyon as in ipapundo ang pagkolekta ka National Internal Revenue Taxes, fees as in charges kung kinakaipuan basado sa RMC number 17127-2024 na pinirma ni Lumagi ka nagdalikod na Nobyembre 18 ngunyan na taon. Nanginutan si Vice President Sara Duterte as in Senador Raffy Tulfo sa listahan ka mga potensyal na presidential bets na ibubuto subot ka mga Pilipino kung ngunyan gigibod ang 2028 national elections. Sigun sa survey kang non-partisan public opinion firm na WR Numero. Basado sa September 2024 survey kan WR Numero na ipinaluwas kang nagtalikod na Nobyembre 18, pareho 24% ka mga Pilipino ang gustong iboto si Duterte asin man si Tulfo sa pagka-presidente ng Pilipinas. Binasunod man sa listahan si dating Vice President Len Robredo na nakakuha ng 9% na boto. Nasa ikapat sa ikanawang pwesto man si Senador Grace Po. Senador Ivy Marcos na pareho nakakuha ng 5% gikan sa survey. Magkaparehas man, 4% ang naresibing boto ni Senador Risa Ontiveros ating asin dating Senador Manny Pacquiao. Kabali man sa listahan ka mga gustong iboto ka mga Pilipino para sa pagkapresidente si Senador Robin Padilla asin House Speaker Martin Romualdez. Mientras tanto, 18% man ka mga Pilipino na sinolbay ang nagsabing dahil pa rin naaram kung isa ang gusto nilang iboto bilang basunod na presidente ng Pilipinas. Ginibo, subot ka WR Numero. Ang nasambit ng survey po September 5, sundong 23, kung saan may respondents na 1,729 na mga Pilipinong nasa 18 anyos pataas ang edad. Iwaman niling margin of error na negative positive 2%. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:16 ang oras siya ito ngunyan. Ang tabiran po ang mga report magkano sa mga pagriba sa luwas at yan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya ito ngunyan sa Radyo Nasyonal. Basado sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yaon na sa Bicol Region, asin pinuna ng ibariwas ang 24 truck na mga leaf goods, kabali ang 650,000 kilos na bagas, asin 850 milyones pesos para sa 170,000 na benepisyaryo sa Camarines Sur, Camarines Norte, sin Albay, pati naman Catanduanes. Sararom ilikan Tabang Bicol, Tindug Uragon Relief Initiative na pinagulutan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez katabang at Department of Social Welfare Development DSWD. Sigun Kiaos Deputy Secretary General Sofinias Gabunada, apura sa Bicol Region, pinadarahan naman ng tabang ang iba pa mga lugar sa Pilipinas na tinamaan kan kalamidad. Nakakulang na sa Estados Unidos si retired Police Colonel Ruina Garma. Ulisubot sa money laundering asin mga pagbalga sa diretsong pantao, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Sinasabi kan Secretary ang Global Magnitsky Human Rights Accountability Act na ipinasarkan 2016 na nagpapataw ng kastigo sa mga pagbalga sa diretsong pantaw asing anomalya dawa sa inman na nasyon. Dawa na nga sigun kay Secretary Rimulya, hinihiling ka Pilipinas na gamiton ang mutual legal assistance in criminal matters sa pagultaran ka Pilipinas as in Estados Unidos para maipulit si Garma. Siniguruban kan opisyal na ibabalik ang gobyerno si Garma sa nasyon sa urog na madaling panahon. Matandaan, nainot nang nai-report na inarestara sa ikinulong ka mga autoridad sa Amerika si Garma kan Nobyembre 7, huliban sa nakansilar na visa. Matandaan si Garma na dating police official as in General Manager kan Philippine Charity Services Office. Sararam kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang nagbuyagyag sa House Quad Committee hearing. Hinagad sumot sa iya ang dating Presidente na maghanap ng pulis na miyembro kang Iglesia ni Cristo na pwedeng mamayo
sa nationwide implementation kan Davao model kung saan may reward system sa mga makakagadan sa mga drug suspect. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:18 nin pag-aga. Aramon ta mga bareta halis sa luwas. In-service training program ka mga paratokdo sa Camarines Sur ng taon, posibleng maging optional. Bareta haliki Maiko Garcia. Maiko? Posibleng maging optional ang in-service training program o INSET for teachers ngunyan na taon digdi sa Division of Camarines Sur. Yan tanganing mas lalong matutukan ang mga estudyante na pirang simana nang di pa nakakabalik sa regular na eskwela. Kuli sa mga nag-aging mga kalamidad na nagresulta sa pagsuspindi ng klase, nagpaluwas ng memorandum ang DepEd Division of CamSur na inagi sa konsensus o konsultasyon sa magurang kan pagiging sistema sa mga masurod na daw. Igong tulong options na itinaw sa Division Office. Ang enot, 2 aldaw na make-up class, 3 aldaw na inset. Panduwa sa laog kang simana, half day, ang aga eskwela, hapon inset. Asin ang ultimo, mayong inset, 5 aldaw na ma-make-up class ang mga estudyante. Kadakli, mas kinukonsidera ang pagdwelta muna kang regular na eskwela, asin gigibuon man ang 5 aldaw na make-up class para di man mawalat sa pagkanood ang mga estudyante. Ang mga school heads inabisuan man na agyon sa consultation, lalo nang dakul ang dahi pa nakakapagpadagos kang iba pang aktibidad arog sa extracurricular. Saro na dyan ang mga palarong pandistrito. Ang INSET for teachers sarong mandatong ginigibo kada taon kan DepEd na kung saan nagpapagiramdom na dapat na role ka mga teachers kasabay naman dyan ang magkakapirang pagiramdom sa mga bagong reglamentos kan Department of Education. Nagdag de Bareta sa lado lokal ni po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras sa atin dyan. Balik kita sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Pigsugo ni Bureau of Corrections, Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang pagpapautob ng no cellphone policy sa kabus na operating prison and penal farms sa interong Pilipinas. Inibilang parte kang heightened security protocol sa kabus na mga prisuhan sa nasyon. Sa same memorandum sa Superintendents kan Prisons and Penal Farms, sinabi ni Katabang, sakop kali ang kabus na commission officers, non-commissioned officers, civilian personnel, mga bisita asin sa kabus na mga malaog sa premises kang National Headquarters, Bureau Offices, NPP camps, asin mga prisuan. Pisugo pa marikatapang sa gabos na superintendents ang pagkapagkusugan security screening o unrestricted inspection sa gabos na entry as in exit point para maiwasan ang pagpaparasot ng cellphone. Magkakagawa ng random inspection sa prison dormitories as in work areas kang Bucor personnel para ipagbawal ang mga devices. Kukumpis karon man ang mga makukuang cellphones o kaparehas na device as in oras na dakupan kan ang Bucor personnel sida papatawa ng administrative as in man criminal sanctions. Nagdeklara ng state of calamity ang 20 lugar sa Luzon matapos ang pagtama kan tulong nag-aging bagyong Nika, Opel, asinman Pipito. Basado sa situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sagod kasugmad nasa 11 lugar sa Cordillera Administrative Region ang binugtak sa state of calamity, 8 sa Cagayan Valley asin saro sa Central Luzon. Kabaligdi ang probinsya kang Quirino na inagihan kanakalis na Super Typhoon Pipito kung saan 6 na munisipyo nagdeklara ng state of calamity. Ari sa Bay naman nagdeklara ng state of calamity ang Santiago asin Cabagan, mientras sa Aurora nasa state of calamity ang Banuang Kantilasag. Nasa 10 munisipyo man ang nakabugtak ang binugtak sa state of calamity sa Mountain Province asin man Aguinaldo, Ifugao. Mientras tanto bilang kasibagan sa mga napitran na mga residentes nakapagbariwas ng gobyerno na nasa 54 milyon pesos na kantidad ni Tabang. Ipinahayag ang grupo ng mga parauma sa panginut kan Task Force Mapalad na may paninimbagon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ang Department of Agrarian Reform sa bagulbulan na pagbariwas kandaga sa mga parauma. Sigun sa Task Force Mapalad, si Presidente Marcos asin sa iyang grupo sa DAR,
dapat may paninimbagon sa irarom kan pagganap sa pagbariwas kan dagang agraryo sa mga parauma. Sinabi kan task force na nakuna ang papel ni Presidente Marcos asin ang Department of Agrarian Reform sa pamamayo ni Dar Secretary Conrado Estrella sa haloy-haloy na land acquisition and distribution na may rate na 10,738 hektaryas taon-taon. Sigun saya, ang sayang sinaldian na si dating Presidente Rodrigo Duterte na yuman ang pinakahaloy sa ibong kang presenting administrasyon sa 23,520 hectares taon-taon ang day manaabot ni Marcos. Ang mga nakalis na administrasyon, igwang average na 30,697 hectares taon-taon. Uli sa rate kang accomplishment kang Marcos Jr. Administration ang LED ang pwedeng makumpleto sa laog ning 47 taon. Dagdag pa kang task force na mayor na salarin para sa day o pa sa makumag kayo na pagganap sa LAD sa irarom kan financing. Ini ang Kakampi Network News. 2025 budget kan LGU Kabusaw for approval na lang. Sigun sa Vice Alcalde kan Sinampit ng Banwaan. Report hali kay Mike Rabito. Mike. Ipigapahayag ni Vice Mayor Jose Gil Aguilar kana Sangguniang Bayan kan Kabusaw, Camarines Sur na matapos ang mga pinagibonindang series kan committee hearing na sa huring proseso na subuot ang approval kana sa indag budget para sa taon 2025. For approval na po. Almost tapos na po kami. Si mga department po pinatarabian mina and aram na po ang budget nila. Hinapot mina kung tama to, iuday, and positive man po, halos na department head, invited, yaon, and approved na po sa indang mga department budget. Halos okay na po, for approval na po ang 2025 budget ni po sa Banwaan ni Kabusaw siguro. Parte kan naging magapahayag ni Vice Mayor Jun Aguilar kanini ang mahapot kan Kakampi mo Patrol dapit sa fiscal year budget 2025 kan Banwaan nin Kabusaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gramito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:26 ang oras siya tungkol yan, kinastigo ni Senador Raffy Tulfo si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga huli sa pagatinder kani sa salong event kung saan guest anduang masadiri kang quarrying company. Sa plenary debate kan DNR budget sa Senado kan sugma, ipinahiling ni Tulfo ang litrato ni Secretary Yulo Luisaga kay Banan ang mga masadiri kang Quarry Rock Incorporated na silang Rapid City Corporation asin na Muntalban Aggregates Producers Association. Ang mga negosyante na nagatindir sa event na Project Transform, mga quarrier na ang permit sinuspindir na kan na 2022. Sigun Kitolfo, kaya niya na bulitlitan ang paikiibakan dinar sa duwang executive kang quarry firm huli sa nakatalaan na pagkanselar kang ahensya ka mga kontrata kan masungi due reserve. Nagpariwarag man si Senador Cynthia Villar, padrino kan DNR budget sponsor na gobernador, ang nag-ibitar sa mga negosyante pasin bako ang DENR. Magkakaigwa din dagdag na singil sa toll fees sa Subic-Clark-Tarlac Express Way. ECTEX asin Muntinlupa Cavite Express Poon ngunyan daw duman sa mga nagbibiyahe sa Manila. Po Nobyembre 19, ang toll rate sa ECTEX parang basado sa mga binasunod na klase ng bihikulo. Class 1, 0.64 kada kilometro. Class 2, 1.29 kada kilometro. Class 3, 1.93 kada kilometro. Bo sabihong kani, may dagdag na 25 pesos para sa Class A vehicles. Magpun mabarakat pasiling Tarlac kasi 50 pesos para sa mga bus asin small trucks. Para man sa MCX, ang mga bihikulong mabayad ng toll fees po sa Nobyembre 20, ngunyan na aldaw, sa mga binasunod na klaseng bihikulo, Class 1, 22 pesos, Class 2, 43 pesos, Class 3, 65 pesos. Sa post ka Nobyembre 15, sinabi kan Toll Regulatory Board, ini ang ikinuwang trans kan toll fee movements matapos na hagadon
o magagad ang NLEX Corporation ng periodic adjustment sa 2020 as in 2022. Ibinanga kan TRB ang rate increase sa tulong trans na kaning mabawasan ang epekto ni sa mga motorista. Ang enot na trans ipinautob ka nagtalikod na Oktubre taon 2023. O naman sa mga sikyo, sa mga guard. Mentras na papadangad ang Pasko, pinapaginumduman ka Philippine National Police Civil Security Group ang mga security agencies ka mga mall sa sinibapang establishmento na ibinagkabawal ang pagkusulot ng mga Christmas costumes kan sa mga security guards. Sa selebrasyon kan ika-44 taon na anibersaryo kan PNP CSG, sinabi kan Hepe kaning si Major General Leo Francisco na dahil pwede magsunod ng Christmas costumes ang mga gwardya kan mga malls as iba pang establishmento urog na ngunya na dagsa mga parabakal. Sigun saya, pwedeng gamiton ka mga kriminal ang pagkakataon tanghaling magkapambiktima as magkapangloko apwer sa nakakaulang man ini sa pagresponde ka mga security guards sa mga emergency cases. Tinawandong pa ni Francisco na may tamang uniform ang mga gwardya as in kaso kay puan ng pagbabago dapat maghagad ng approval sa PNP CSG. Siriman, kung gusto ka mga gwardya ka mga malls na ipahiling as in ipamati sa publiko, magbakal as in mga parabakal ang Pasko pwede man magamit nin pagsusunod ning Santa Hat. Nakapanaman sumot ini sa Naram kan Section 14 ka Republic Act number 5487 o Private Security Agency Law. Pwede patawan ng kastigo ang security agency ng kan security guard na mabalga sagod sa kansilaron ansay ng permit. Pinino pa ni Francisco na dapat nakatutok sa seguridad ka lugar asin sa mga parabakal, arigladong bulos kan trapiko sa mga malls asin pagkontrol sa pagluwas laog ka mga bihikulo ang trabaho ka mga security guards. Pwede man magtawag ng assistant sa mga gwardya, sa mga customers na angay po rin tabang. Sabi pa ni Francisco, ang mga security guards, mga force multiplier. Nagalaw ang mga kongresista na matindir na si Vice President Sara Duterte sa pagdangog kang House Committee on Good Government and Public Accountability. Ngunyan daw, Nobyembre 20, katakod kang kini-question na paggamit kani sa kamilugan na 612.5 billion pesos na confidential funds. Ipinahayag ni House Assistant Budgetary Leader asin tagig Representative Amparo Maria Zamora. Nakapasiling nga ni si Duterte sa Kamara de Representantes ka nagtalikod na si Mana. Sa sarumpahayag, sinabi ni Duterte na dahi ni maatindir sa pagdagog asin masubitrasanan nin sinumpaan na mga testimonya. Tinawan doon ba ni Congressman Joel Chua, chairperson kang komite, ang importansya na masimbag ni Duterte ang mga kahaputan. Oras yato kunya mga tugang, alas 5:31 na po nin pag-aaga. Ang mga balita sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Good morning sa mga nakantabay sa Musa. FB Live, good morning sa San Jose, ki Mr. Luis San Jose, kan Kabaligan Camarinesor, ki Maria Teresa Ceruelos. Good morning man sa mga nakantabay sa dyan sa may Nabua Camarinesor. Good morning sa Barila Family, ki Chat Barila Norte. Good morning man ki Madam Teresa Montesillo Guntang, kan gain sa Camarinesor. As iba pa mga nakantabay sa Muya. Live sa 99.9 WEBFM Kamsur, sa Ringgonada, sa 91.9 BBS FM Naga, asin sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Babalik kita sa mga bareta ngunyang pugal daw na Biyerkules, 20 ka Nobyembre taon 2024. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Commission dahil nagatindir sa pagdangog dapit man sa pagkataon ng trabaho sa mga PWDs. Kinumusta ni US President-elect Donald Trump kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inakaring si dating First Lady Imelda Marcos. Iniansaro sa mga naging urulay kan duwa sa gilibong pag-uurulay
sa pagilin telepono. Sa inot, kinumusta ni Marcos si Trump matapos ang pagkagana gani sa katapos pa sa ng eleksyon laban kay US Vice President Kamala Harris. Sinabi kang presidente na amigo talaga ni Trump ang ina kani kung saan magkabisto dati ang duwa. Nagkapera sa mga napag-urulayan ang pag-apusog kang alyansa kan Amerika sinman kang Pilipinas. Ipinagmalikiman ni Marcos na kadako ng mga Pilipino nasa US ang nagboto para kay Trump. Mientras tanto, gusto na makipaghilingan personal o gusto na maghilingan ang duwa ng personal sa masunod na bulan. Inot naman ang inabisuan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang mga dokumentadong Pilipino na nasa Amerika na mag-inibakwar na matapos ang gribong pagbabanta ni Trump na sa iyang papalayaso ng mga dokumentadong namanwaan duman sa Estados Unidos. Inaprobarana kan Department of Budget and Management ang mga patakaran para sa pilot implementation kasarong online platform na electronic marketplace para sa procurement kan supplies as in equipment ka mga ahensya kang gobyerno hali sa mga supplier. Sinabi kan Department of Budget Management, inaprobaran ni Budget Secretary Amina Pakandaman, Chairman kang Government Procurement Policy Board ang GPPB Resolution Number 06-2024 na may petsang Oktubre 4 ngayon na taon. Bulan kang Hulyo, pinirmahan ba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act na pigabindaran ang 20 anyos ng Old Government Procurement Reform Act. Kabaliban sa mga narisang pagbabago sa ley, ang paggamit kang alternatibong modes of procurement arog kan pagkrear ng e-marketplace para sa pagbakal ng mga kang gobyerno ng mga common use supplies and equipments sa paagi kang procurement service of the Department of Budget and Management. Sa ibang dalado, sinabi man kang DBM na ang mga bagong patakaran sa pagpapautob kang e-marketplace para sa government procurement na at masiguro kan trayumpong pilot nationwide implementation gani. Sinabi kang DBM na ang pilot phase nakatutok sa common use supplies and equipment, particularmente sa motor vehicles, airline tickets, cloud computing services as in software licenses. Ginagarantiyan man ang e-marketplace na probado na sa sarong controlled as in measurable environment. Dagdag pa kan DBM na ang kada CSE mapasararom sa istriktong validasyon kan PSDBM para kumpirmaron ang pagsunod sa teknikal na basihan as in kahandaan para maibali. Dagdag padigdi ang feedback halis sa stakeholders malikay na ibinali tagaling ilinya sa e-marketplaces features na may praktikal na pang-ipo kang users kaini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:45 ng pag-aga. Sa iba pa nitales ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, napatos ng tensyon ang sarong simbahan sa Las Piñas City matapos na sudyaon ni Senador Cynthia Villar ang kandidato mga kalaban niya sa lone congressional seat kan siyudad sa 2025 elections. Nakatindir sa misa si Villar as in eksaktong yaon man ang pamangkin niyang si Vice Mayor April Aguilar. Nakatayid sa laman sa tukawan ni Councilor Mark Anthony Santos na iyuan mga kalaban kan senadora sa maabot na eleksyon. Sa video na nag-viral sa social media, mahiling ang agom kan bilyonaryong si Manny Villar na nagali sa intukawan as in dinumanan ang pwesto ni Santos. Dahil nadagog ang mga sinabi ni Villar, hulita nasa power in ang boses kang babaeng nag-aanunsyar kan makondusiling misa na si Most Reverend Jesse Mercado, Bishop of Parañaque. Mentras na panagadang si Villar, napatindugman sa tukawan si Vice Mayor Aguilar, tangaling iwasan ang sa iyang tiyaon. Nangyari sumut ang kumprontasyon, mentras nagupuna ang misa sa Our Lady of Fatima Church sa Pinam Life Village, Barangay Pamplona 2. Ang ina ni Aguilar na si Imelda, ang incumbent mayor ka Las Piñas, hipag ni Senador Cynthia Villar. Sa sarong entrevista sa Senado, pignigalan ni Villar na sinakyan na niya o linusob niya si Councilor Santos. Sinabi ni Villar na kaya siya binabatiko sa social media huli sa mga pagtubod na dakula ang performance niya, kaya mayo sinda magilibo kundi gibuhon
ang bagay na ini. Ano ito masungiton si Jacinta? Doglaman ni Mark, tahimik lang. Oras yato ko niya matugang, alas 5.47 ng pag-aaga at siya babalikan niya ito ang mga report, magalis sa mga pagriban niya ito sa luwas. Mientras tanto, ikinahandal ni House Senior Deputy Speaker as in Pampanga Congressman Aurelio Gonzales Jr. ang naglalaba subot na listahan ka mga lokal na opisyal kan sa iyang probinsya na ginagadan. Ipinahag ni Gonzales, nabasa nga tinining resolusyon tagali makapag-gusto ng investigasyon ang Kamara de Representantes. Sigun sa kongresista, 4 na opisyal kang barangay kan San Fernando City, sarong konsyal kang Arayat, ang ginadaan asin sarong opisyal man kang barangay ang Irido sa panadambang sa pagultaran kan Abril 30 taon 2022 sagod Nobyembre 12 taon 2024. Tinawandong kan leader kang Kamara ang importansya na maresolbiran ang mga kaso asin matawan hustisya ang mga binawian ng buhay. Nangapunan ba si Gonzales sa sayang mga kapwa kongresista, suportaran ang pangapunan nindang o pangapunan kaning investigasyon. Nagpromesa man si Gonzales sa pamilya ka mga biktima sa iyang mga konstituentes, mga kababayan na di mapundo sa kod, mapanimbag ang mga nasa likod kan garadanan duman sa probinsya kan Pampanga. Bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dagos nang inaprobaran ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang pagpapawas ng 875 billion pesos para hipnuan ang Quick Response Fund kan Department of Social Welfare and Development. Ang pundo bilang panghipno sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa raram kan Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Sa raram kang Fiscal Year 2024 GAA, pwedeng gamiton ang NDRRM Fund bilang karagdagan na funding source sa QRF kan may mga koneksyon sa implementing agency kung ansa ilang pundo nasa 50% o pababa basado sa pag-aprobar kan DBM. Kan Oktubre 30 ng taon, anata ng QRF balance kan DSWD bayo ng 50% sa 557.77 billion pesos o 31.87% nasa na kang presenteng budget kang ahensya. Ang pag-aprobar sa kaganan ka DSWD, krusyal tagaling may pagparagos ang magkataoning pagtabang asin recovery services sa raram kan Disaster Risk Funds and Management Program. Nakatagama man ang budget replenishment para sa pagbakali mga family food packs asin mga non-food items para sa mga reserbang relief sources ka mga DSWD warehouse asin pagmantilir kan Cash for Work program sa mga pamilyang naapektaran kang bagyong Julian sa Region 1. Dakulang bagay ang pundong ini para dagos-dagos na mga pagtauning tabang ang DSWD sa mga pamilyang apektado kanakalis na mga bagyo. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5.50, balikan tayo pa mga bareta halis sa lawas, auto mechanic na nadakop sa drug bypass operation sa Pamplona, dagos ng nasangatan nin kaso. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Mike! Dagos na ngunya na natubang sa paglapas kang Section 5 and Section 11 kang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang saruga 33 anyos na auto mechanic. Diyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na ini ang madakop sa drug bypass operation kan mga autoridad. Kung matatandaan, pasado alas 6 ni banggi kang aldawnin Lunes duman sa Zone 1, Barangay Bineracion, Pamplona, Camarines Sur, kan ipasairarom sa nasambit na bypass operation kan mga kabuhan kan Pamplona Municipal Police Station asin man mga tauhan kang Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur PPO sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 sa bypass ana persona kan pinag-apod na si Joshua, residente kan Zone 1, Barangay Bineracion na unambita ng Banuan. Si Joshua ang pinagkukonsiderar na sarong high value individual. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarempo nakabakaligdi nin sarong pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutuburan shabu sa kantidad na 4,500 pesos. Kana magkabutan kan kwarta maging kan items dumana siya pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng mekaniko na bawi ipas sa ang posisyon iyo ang bali 13 pang pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo.
Oras ko niya matugang alas 5:52. Mientras tanto, sa iba pang report halis sa mga pagiriba dyato sa luwas. Principal kang Camarines Sur National High School inako ang deklarasyon na pwedeng gibuon na evacuation center ang duwan nindang campus digdi sa Siyudad Ganaga. Barita haliki Maiko Garcia. Maiko! Saro ang Camarines Sur National High School main campus sa Sinlibuton Annex sa listahan. Kandi pwedeng gibuon evacuation center susog sa DRRM kan Deped Naga. Inako man tulo sini ni Dr. Sulpicio Alvarez Jr., principal ka nasambit na eskwelahan. Susog sa iya may man dapat gibuon kundi ang magsunod, ulit base ini sa scientificong data ang hinalian na deklarasyon. Pirmi man na bukas ang sindang campuses kan kamhay para sa anong man na okasyon o kaganapan uli sa darakula kaning istruktura alagad. Pag-abot sa typhoon preparedness talagang day na palang pwede ang nasambit na eskwelahan. Kung pagbabasehan kaya ang lampas 700mm rainfall uli kay Tropical Storm Christine talagang day pwede. Ang Naga City igong 30 ang elementary public schools asin 11 secondary public schools. Dangan sa listahan kan Deped Naga, buwan mga eskwelahan na identified na day pwedeng gibon evacuation center ang natatadang Siyami yung elementary schools kan Mabulo, Calawag del Rosario, Julian Meliton sa Pequeña, Sabang, Santa Cruz, Tinago, asin ang mga high schools kan Naga City Schools of Arts and Trades sa Barangay Sabang, asin man Mabulo National High School. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:54 o 6 minutos lang antes pagabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga, nairistro kang Philippine Ports Authority ang pinakadakol na pag-arabutan kan 20-foot equivalent units na shipping containers sa Manila International Terminal kana bulan na Oktubre. Sigun KPP General Manager Attorney J. Santiago, daraman ini kan nagpaparagos na upgrade kang MICT aron kang pagribay asin pagdadagdag ni mga way cranes asin pag-invest sa mga mas modernong kagamitan na makaka-akomodar ka mga darakulang container vessels. Sa tabang sumot kani, marikas na naabot ang nagdakulang market demand, urog na, ngunya na palaugo na ang peak holiday season. Siniguro man kang PPA. Sinisiba ka nila ang problema sa artificial congestions sa pagiban ka magkataon na saraning limang aldaw para sa mga containers na maghaloy sa mga pantalan. Pag-inom ni Santiago, dinisenyo ang mga pantalan para maging areglado ang bulos ka mga produkto asin daig gibuhon bodega. Sa ibang bareta niya tungon yan, bisis nadakop sa Manhunt Charlie Operation sa Banuan kan Kanaman, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Dakopan na sarong wanted na misis sa ginibong Manhunt Charlie Operation kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banuan kan Kanaman, Camarines Sur. Sa ikinasang Manhunt Operation kan mga miyembros kan PNP alas 12:40 ni napagkapon kan na sudma dyan sa poblasyon kan naman na Camarines Sur. Daradara kan na grupo an mandamiento de arresto na pinag-issue kan na korte kan RTC sa parte mismo kan na siyudad Kinaga kung sain isinagibo ninda an Manhunt Charlie laban sa dasambit ng persona nga si alias Tia. Ini and nasa tamang edad may agom residentes kan na poblasyon kan naman Camarines Sur and sinambit ng misis na atubang ning kasong istapa asin na ini ang tinutugutan mada na makapagpiyansa kan na korte sa kantidad na 30,000 pesos. Nasa kustodiya ng unyan kan Kanaman Municipal Police Station anasambit ng persona ada matrayumpong operasyon kan na PNP sa ginibong Manhunt Charlie bilang parte kan suporta kan na pakikisumaro kan na mga namamanwaan sa pagpaabot nin mga impormasyon sa programa na ipinagtutulod kan na kapulisan para mada sa ligtas na mga namamanwaan. Gusto kaya kan na Philippine National Police na mas lalo pang magkaigwa nin makusog na relasyon sa pagultanan kan na mga sibilyan asin man kan PNP para sa pinag-aapod na gusto kan pulis ligtas ang komunidad. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Oras ko niya matugan, 3 minutos na lang, antes magabot ang alas 6 ng pagaga sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Senado Nacional. Inilatag na ka Department of Education ang sadang 5-point agenda para masimbagan ng mga problema sa basic education. Sigun sa DepEd, serarom kang 5-point agenda masiguro ang arigladong learning environment, tultol na kondisyon ka mga paratugdo, tultol na learning delivery, asin pagsiguro kan future-ready workforce. Sinasabi man kan DepEd ang learning losses na nahiling sa hawapang test performance, arog kang Program for International Student Assessment o PISA, asin iba pang academic metrics kung sa'y nagluwas sa datos na siyam sa 10 aki anday makabasa o makaintindi ng simpleng teksto. Tutukan man kan DepEd ang kakulungan sa mga schoolrooms, mga problema sa procurement asin ang mga polisiya sa panahon ni kalamidad. Sa iba pa mga bareta niya tungkol niyan mga tugang sa lado national paman Giraray, naiwasan na matining epekto ka nag-aging Super Typhoon Pipito na tuminama sa nasyon durante kang weekend, huli man sa kabukidan kan Sierra Madre, sabi kan State Weather Bureau na pag-asa. Sigun sa ahensya, napakalma kan Sierra Madre ang impact kan bagyong Pipito sa ibong kan magabat na pag-uran na namatian sa Catanduanes sa sinagkapirang isla sa Quezon Province. Paliwanag ang pag-asa officer in charge na si Juanito Galang, saro pa sa factor o rason sa pagluya kang bagyo ang duway-duway na pagbaba kan moisture na pinoprodusir kan bagyo matapos magtama sa kadagaan kumpara kang inina sa kadagatan pa. Sa kasagsagan kan pagtama kang bagyong Pipito, nag-agi ini sa upperlands kan Sierra Madre na nasa Northern Sierra Madre Natural Park na konsideradong pinakadakulang protected area sa Pilipinas. Ang Sierra Madre, iyo ang longest mountain range sa nasyon na minasakop sa lampas 540 kilometros sa Pagpon, Cagayan Province, pababa sa Quezon Province, sa sumanga na parte kan Luzon Island. Mientras tanto, inutama na pinangkapunan ni dating Department of Interior Local Government Secretary Binor Avalos Jr. na kayo po ang protehiran ng Sierra Madre na sumot pangontra sa bagyo asin dapat na ibali ang preserbasyon gani sa disaster mitigation plan kan gobyerno. Uy, bako lang Sierra Madre nakatabang ang Mount Isarog. Sarong man mga tugang sa nabagat ang kusugan na bagyo na pwede magtama sa ibang parte kang Kamsur, arog po kan Naga City. Kaya si Pipito nasupog kang grabing preparasyon bago hindi po nagtama, apisar na siya sarong super typhoon. Sa iba pa mga bareta niya tungkol niya, nakamati subot ng pag-aabuso asin pang-aprobitsa ng mga undocumented household service workers na Pilipino sa United Kingdom. Sigun ki OFW Party List Representative Marisa Magsino, nakaresibi ini ng mga sumbong halis sa mga overseas Filipino worker na illegal na nagatrabaho sa UK. Parati subot ang mga parating mga nainokumentadong OFW gikan sa ibang nasyon na sinagbalyo sa UK para maghanap ng mas magayon na oportunidad. Naarama na sa nakang imbahada kang Pilipinas ang sitwasyon oras may mga nangyayari. Sigun sa sarong sumbong na nakuha ni Magsino, tinatrato subot ang mga nainokumentadong OFW na garong mga uripon na kulang na lang, patrabaho rin 24 oras, asin magsunod sa kasuguan na mayong hapot-hapot. Nagkapunan man si Magsino sa gobyerno kang UK na rikasan ang pagproseso ka mga dokumento ka mga OFW ng average na pagpapakaray naghahadoy ni 940 yun nung aldaw. Sa sarupang bareta niya tungkol niya sa Senado Nacional, nag-alok na ng 1 million pesos na reward ang sarong congressman na makakapagtukdo sa komunidad na kan nagtarigong talunis sarong kandidato sa pagka-vice alkalde sa Tatangan sa probinsya kan South Cotabato. Pinadiling na beses sa loob mismo kan sa ilang Kudal sa barangay Bukay Pait ang biktimang si Jose Osorio, kandidato sa pagka-vice mayor kan Tatangan, harini sa Crodal City, nakabisera kan South Cotabato. Bigyan siya ni South Cotabato Congressman Peter Miguel sa mga estasyon ng radyo sa Crodal City na preparado siya magturing 1 million pesos na reward sa isa mga makapagtukdo sa mga investigador kan Tangtangan Municipal Police Station sa pagbibistuhan kan nakagadan kay Osorio, chairman kan Bukay Pait. Ini ang Kakabuni Network News.
Oras ko niya mga tugang, 2 minutos na magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Balik ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan, kay niya ito mga baretang ihatod ka sa ito yung mga Kakamping Radio. Mga baretang telefon kan DWEB FM Kamsur sa Ringgonada, Kiyam Kakampi sa Partido, asing ka BBS FM sa Naga City. Tigli lang yan sa mga baretang amay na sinunan tabayanan, on-air, online. Ini ang Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Yun mo nagkakampi mo pa. Maayong naipasarman lamang na resolusyonin pasasalamat para sa mga nagtabang sa Banwaan sa sinapo kani sa Bagyong Christine ang sanggunang bayan kan Banwa na bato. Sa rason na daysin na tinawan, inkopyada kan mga inikan opisina kan alkalde kan Banwaan. Inen pinagkonfirmar kasod man kagawad Pongpong Ramos. Magigarumduman na kan Lunes sa sesyon regular kan Konseyo kan Banwaan. Ang representante kan mga hobenes sa sanggunang bayan na si Maria Joyce Nuida sa sayang privilege speech ipinahayag na mawut niya ko tanang magpasar nin mga resolusyones nin pasasalamat. Sa mga pribadong grupo, individual, siring man mga ahensas kan gobyerno na nagpadara ng tabang sa Senang Banwaan uli sa naging epekto kan Bagyong Christine alagad. Ang naging problema sa Gudkasudma, maayong kapot-kapot na listahan ng sanggunang bayan kaya dahil ninadagos sigun kay Kagawad Pongpong Ramos. Sa pitukan kan sa muyang iski chairperson si Honorable Marian Joyce Noida, yun nga itong gusto niyang magpasar nin resolusyon na pasalamatan sugabos na nagtabang sa samuyang Banwaan, sugabos na nagtaong mga pribadong persona o sa gobyerno man nintabang mga relief goods or in can or in cash. Kaya lang, ang problema abot yun yan, maayo man lang kaming informasyon kung sisa itong mga taong ito na nagtaraong tabang sa samuyang Banwaan. Kaya sa privilege speech niya, yan ang gusto niyang maaraman. At yung mga naging paayag ng Kagawad Pongpong Ramos magigarumduman, dakul na ayuda man ang nagabot sa Banwaan na bato. Matapos ang Bagyong Christine na bilang tagtanaw nin utang na buot sigun kay Ramos, dapat sa naman na pasalamatan sa paginin mga resolusyones. Siring kayan ginibo kan iban mga sanggunian bayan, magin ngani ang sanggunang panglalugin kan probinsya ng Camarines Sur sa liderato ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa pakiuli mismo ni Governor Luigi Villaferte ini nagpasarman ng siring. Sigun kay Gagawad Pongpong Ramos, dapat magkaigwan ng transparency sa listahan kan mga nagtabang na dapat maraman kan sender mga konstituentes urog na ang igwang mga nagdonar nin kas o kwarta sa lokal na gobyerno na dapat masiguro na nagamit yung tama para sa katuyuan kani na matabangan ang mga biktima kan Bagyong Christine sa Banwaan na bato. DWEB-FM. Ringgonada Kakampi mo. Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Interong nagpapasalamat ang alkalde kan Banwaan na Nabwa, Mayor Atty. Fernando Simbulan sa Land Bank of the Philippines. Hinuli sa pagbisita kan mga miyembros kan Land Bank of the Philippines sa opisina mismo kan alkalde kan Banwaan na Nabwa, kan suudma. Bitbit kan mga miyembros kan Land Bank of the Philippines an magayon asin maugmang bareta sa LGU asin maugmang ibinareta kan mga taga Land Bank of the Philippines sa alkalde kan Banwaan ni Nabwa sa na mga tao nin calamity assistance sa Banwaan ni Nabwa na nagkakantidad nin 100,000 pesos para sa Banwaan na Nabwa. Inhuli kayan, dain nalingawang magpalayog ng pasasalamat kaugmahan ni Mayor Atty. Fernando Simbulan sa daing sawang pagsuporta pagpaabot tabang kan Land Bank of the Philippines sa Banwaan na Nabwa. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEB-FM. Ringgonada Kakampi mo. Network News. Mientras tanto, pinagkonfirmar kasudman ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat na aprobar na sa committee level ang budget kan lokal na gobyerno para sa masunod na taon 2025 sa kantidad na 1.1 bilyones pesos. Sa pagkikibagulay kan DWB Kamsur sa vice-alkalde kan siyudad, sinabi kini na siya mismo nagatindir sa ginibon mga pagdangog kan propestong preso sa Committee on Finance and Appropriations na pinapamayan ni City Councilor Dandreb Nacario Abonite. Tubod si Vice Mayor Dimewat na naripasong maray kan komitiba ang budget para sa masunod na taon, rason para ini mahalnas na naaprobaran na may mga insertions, may mga hinali o mga idinagdag para sa vice-alkalde. Perpekto si pagbilog kan budget kan siyudad na nakasentro sa mga importante mga proyekto asin pagtabang sa mga nangangitong sektor asin iba pa.
Ninhuli kani, sigun sabi sa alkalde, sayang pinakayulayan ang komitiba na kung mayo namang problema, dai na pagparapahaluyon ang proposed budget kan siyudad para sa masunod na taon para initulos na maging operative sa pagpunkan taon o rugda sa Enero 1, 2025. Itong budget na inaprubaran sa Committee level, ito pong budget May for 2025. And you are correct na sambiton ang total amount ng budget na siyudad ng Iriga for 2025 na nag-aabot po more or less sa 1.1 billion pesos. So ako po mismo nag-attender ako sa budget hearing. As in, sailing ko po, na-review yung maraming mga committee members and budget dahil smooth sailing po si pag-approve. Kung baga, mayong mga insertions, mayong mga hinali, mayong dinagdag. Dahil para sa kuya po, perfecto ang pagka-craft ng budget for Iriga City. As in, ang budget po, sailing ko nakasentro po sa mga developmental project. As in po, pagtabang sa mga nagtitios. So, gabos pong sektor, yaon dyan, gagabos na mga benepisyo, pansweldo sa mga empleyado. Na-capture po gabos kang 2025 annual budget kang Iriga. So, ang direksyon ko po sa komitiba bilang head kang sanggunian, kung okay na sa inda, dahil na pagparapahaluyon, pangari pong ang budget may maging operative tulos pag-abot kang January 1, 2025. Arte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywa. DWEBFM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Yan tabi yun ang mga bareta, halili sa DWB Kamsur, ini ang salit sana si Ben de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagkali sa Rinconada, isunodyato mga bareta, haliban sa partido sa Paikan KM Kakampi Partido alas 6:16 nasa linya Frank Sotero. Kakampi mo Partido Network News. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon kikaditi sa partido area. Dakulang bagay ang kandaman kan tao asid bahiwasan na kampanya kan gobyerno provincial kan Cabarete de Sur kaya naging zero casualty ang probinsya. Kabali na digdan presentasyon na sa partido area at bagay na pinagtawanan doon ni Police Major Mark Spanya, acting chief of police kan PNP sa daon ng Bita ng Banwaan. Ang presentasyon Cabarete de Sur saro kaya sa mga pinaghandalan na posibleng direkta asid interog maafektaran kan pag-agi kan super typhoon na si Pipito. Alagad, sigon sa hepe kan kapulisan sa naon ng Bita ng Banwaan, takulang bagay ang ginibong guidance kan Edbero, kan PDRRMC, asin man ang mga memorandum na pinagpalawas kan gobyerno probinsyal sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte, partikularmente na ang implementasyon kan preemptive, mandatory, sundo sa force evacuation sa kasagsagan kan pag-andam sa pag-agi kan super typhoon. Huli kaniya, nakuha subot ang obheto na baging zero casualty, ibali pa man ang kaandaman kan tao, asin ang awareness kan posibleng daraw na efekto. Tinawalan doon pa kan hepe kan kapulisan kan Banwaan kan presentasyon na kung nagkakasararo, talagag baka kaiwas sa anuman na diskrasyon dara kan kalabidad. Uyan ang hepe kan PNP sa Banwaan kan presentasyon. Police Captain Mark Spania. Sir, tama po ito. Talaga pong nahiling ko po na raya naman talaga po si mga tao, lalong-lalo na po rin sa Banwaan ng presentasyon. Karamdaman po baga Sir Frank na postal na munisipyo, kadaklan na barangay ang kisagitid kang dagat. And then si sir, si mga paghahanda sa kasi mga guidance po, especially po itong halos po sa province, sa Edmiro, si mga guidance nila na pintaw sa mga NDR, saka sa PNP to sa provincial office, ali kay PD po, kay Sir Olalia. Talaga po prior po magputi itong bagyo, ready pa lang po, talaga po naka-ready na po kami. Paartikan mo naging pahayag ni Police Captain Mark Spanya, acting chief of police kan PNP sa Banwaan kan presentasyon Cabarete de Sur. Kakampi mo Partido Network News. Ratsada na kan mga report gikan sa pag-iriba sa lawas sa Regional Director kan DSWD Field Office 5. Personal na nagbisita sa munisipyo kan Vigan na Panganiban, Duban sa Catanduanes, Detalles kan Bareta, Dads Prado. Tangani nga masiguro ang kapakanan kan mga pamilya sa mga lugar na grabing tinamaan kan super typhoon na Pipito sa probinsya kan Catanduanes. Ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 5 Bicol Region, si Regional Director Norman Laurio, personal na binisita kaini ang mga munisipyo kan Nabigan, asin man panganiban kan nakalis na Nobyembre 18, 2024 nin Banggi.
sa iyang pag-abot sa probinsya, si Director Laurio, kay Ribaan Mobile Command Center, asin an sa iyang team, tulos sa sindang nagbiyahe sa mga aplikadong mga munisipyo. Nakipaghilingan siya sa mga opisyalis ka na lokal na gobyerno, tanganing i-assess ang sitwasyon kan mga apektadong mga pamilya asin masiguro ang tulos na pag-deliver o kaya pagtaonin asistensyali sa sinambit ng departamento. Tulos man na nagasagibunin na aksyon si Director Laurio asin siniguro na makaabot ang mga food packs sa mas apektadong mga lugar asin na-distribute naabutan sa 6,500 na family food packs bilang inisyal na pag-responde asin na-kumplito. Sa Banawang Kanviga, 1,500 na family food packs, Pandan 1,500, Panganiban 1,500, Bagamanok 1,000, asin sa Banawang Baras 1,000 na family food packs. Dagdag padigdi ang MCC nakapagtao manin ng serbisyo arog kan libreng charging asin na pagkaiguanin access sa internet tanganing suportaran ang apektadong mga komunidad. Ang DSWD Bicol padagos na manginginutan sa pagsagibunin na relief operation sa riyon. Tanganing masiguro na nasisensya makaabot duman sa mga mas nangangait mga pagkatapos kana paglabas sa kan bagyong Pipito. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Yan, trastato sa iba pagbarata sa lado lokal paman giraray baga kakampiya. Grupo kan o medical mission tulos na pinagkondukta kan Team 1 Karamoan sa mga kostales sin islang barangay kanao ng Bita Nagbanuan, detalyas kan Barata, di Loriana. Tangani naman siguro na salbado ang nasa maray na kamugtakan ang salutyan sa inyong mga residentes o lugnaan mga yaon sa isla sin costalis na mga barangay Kampanuanin Karamuan tulos sa nagkondusir ng medical mission ang gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villafarte sin Congressman Elton Villafarte sa pag-iskusar kan Tinman Karamuan sa paagiman kang Kaferte Medical Services. Ini ang tinuan doon ng mga pahayag ni Incumbent Municipal Councilor Dudo Villas kan sinapitang Panuan sa entrevista kan Kakampi News kasugmang pag-aga. Susug sa pahayag kani kasugma man sa napig-andam subot tinda ang medical mission tangani na daron sa mga barangay sa Puro kan sa indang Banwaanin Karamuan kung sa iniya ang nigdian mga coastal na barangay aro kang barangay Uring, Ginahuan, Daraga, Gugun, Hapunan, Siringman ang Isla Kanlahoy. Sigun nigdian sinambit ng mga barangay asin isla iyo man subot ang enterong linamasa kan Super Typhoon Pipito kung sa ang mga inikaya ang haraning maray sa probinsya ng Catanduanes na enterong linagarto kan sinambit ng makusog na bagyo. Sigun padigdi kay puan subot na matawanan tulos sa nin serbisyo medikal ang mga residente. Sige, iyan tangan na makalikay sa anong mga kailangan na lain kaya ipigpahayag pa man ni Municipal Councilor Don Ubias na nakaandam naman ang sa indang mga relief goods tangan na ibariwas sa mga residente sa sinambit na mga barangay asin isla. Mientras tanto ipigpahayag pa man kang konsyal na ang kasentuhan kaya sa indang Banwaan ang dahil manigayo subot na nga nan kaya na bagyo. Alagad may nagkakaperaman subot na mga nabuwal asin natumbang mga kakahuyan urog na sa gilid kan mga tinampo. Mantang ka nakaaging bagiman na ibalik naman ang signal kan telcos, alagad ang supply kan kuryente, anday pa man subot na ibabalik. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marinaga. Kakamping Junior ng mga baratang tinaripon kikadigdi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pragos ngunya da ana girigibong monitoring kan na manimento kan na Naga City People's Mall mapadapit man sa presyo kan mga paninda sa laog kan na saud. Ini tangani man na masiguro na mayo nin pagiro o paglangkaw kan na presyo kan na mga barakalon sa laog kan Naga City Public Market. Ini huli man kan nagdadanay na price freeze na piga aprobaran sa lado kan ordinansa kan sangguniang panlunsod sa laog nin 60 dias poon na aprobaran kan ordinansa pagkatapos kanda Bagyong Christine magpapadagos-dagos anda sinambit ng price freeze. An si Isay Manda na magbabalga kani aabuton nin magkakadigong pinalidad. Uya si Mr. Mon Florendo and Market Superintendent kan Naga City People's Mall.
Halos regular po ang samuyang monitoring kan mga presyo because igwa kita ning under state of calamity kita, and mga 60 days po yan na dapat mantinido. So presyo na pigtalaan kang Department of Agriculture sa DTI. Kan suhapon nga ni po, nagpaikot ako giraray, nag-report sa kuya na mayo maning nagsubra duman sa pigtalaan na presyo kang DA sa DTI. Dahil may pagmando po ang gobyerno na dapat dahil maglampas duman sa price ceiling na pigtaukan Department of Agriculture sa DTI. Kaya siring man po kaya na nangyayari dito sa merkado publiko. So mayo po ning paglabaw o paglangkaw. As in kung sakali may nakakabot sa mo yung report, pigpapaduman ng kutulos. Ang sabi ko, kung ang bakal nindo kayo sa supplier nindo halangkaw, mas maripa niya kung dahil nindo lang ipabakal, o mabawi lang niya ako sa indong kapital pero di maglampas duman sa pigtalaan na price freeze. Ipinabawal po yan ngunyan na nasa estado ng kalamidad ang satuyang lugar. Partiyan kan mga paayag ni Market Superintendent Moon Florindo kan Siyudad Kinaga. Mientras tanto, sa iba pang barata, pigkumpirmar man ni Municipal Councilor Nelda Dunakaw na plano nindang ipaapod giraray sa Sangguniang Bayan Kampamplona, Camarines Sur, si Barangay Kagawad Miguel Barosa kan Barangay kan Patong Pamplona, Camarines Sur. Initanganing magtaunin linaw sa laog kan Sangguniang Bayan kung no tasig ininin talam-talam na may politika na pagtaunin tabang sa mga apektado kan bagyo. Arog na ang tabang nagikan sa Department of Agriculture na subuot pinipili sana kung sisay ang gustong tawanan nin tabang. Sigun kay Kagawad Dunakaw, gusto nindang linawon ni Kagawad Barosa kung taano ta ini nakapagtaram ka na sambit ng bagay na antabang nga ni kan gobyerno sigun pa man sa nasambit ng konsyal na si Dunakaw dahil dapat inaaluanin politika asin mayong dapat na pinagpipili si Barosa an inot namang kadtong pinaapod kan konseyo uli man kan mga isyu na kinakasangkutan kani sa barangay uli kan subot pagiging imbolto sa mga illegal na patupada maging ang DILG pinaapod naman ini asin na piga reprimand sa kapariyong isyu sa illegal na tupada. Dagdag pa ni Dunakaw na si Barangay Kagawad Barosa garo day nag-aaram kan sa iyang trabaho o kan trabaho kan Kagawad. Uya si Municipal Kagawad Nilda Dunakaw kanda Pamplona, Camarines Sur. Actually po, may plano ang Sangguniang Bayan na ipa-upload to clarify something. Sa ini pong mga mga serbisyong ini, mayo pong politika, sa totoo lang, sa araw kaining panahon, dahil po kita naghihiling ng politika. Kaya po gusto nilang talaga pong i-clear out kung ano pa nakataram siyang araw kayan. Enot po, pinaapon mi naman ni si Kagawad Barosa. Kagaro po maganda siya nag-aaram kang trabaho kang Kagawad. Dapat po aram niya kung ano ang dapat. Siyempre po, araw kaining mga benepisyo, araw kani po, especially ining issue niya hunyan na pinirili. Dahil dapat po nagpipili ang mga serbisyong itinatao. Nanungod lang po siguro na siyempre ang tiwala kang sa tuyang administrasyon niya duman sa Kagawad, na sarong Kagawad na siguro kalaban nila sa politika. So dahil po dapat hilingon sa ang politika dito. Kaya po gusto ming ma-clarify iyan si Kagawad Barosa, may paapod mi siya sa session kag Sangguniang Bayan. Si Municipal Kagawad Nilda Dunakaw kan Pamplona, Camarines Sur. Mientras tanto sa iba pang barata, ang banwanin Kabusaw saro sa mga banwaan sa intirong Pilipinas na daibistado ang lugar. Alagad ngunya na taon ang banwanin Kabusaw yaon sa top 10 na improving municipalities sa intirong Pilipinas. Iniyaon sa top 8 improving municipalities sa intirong Pilipinas. Kan Lunes, bisita maninda ang sarong kumpanya ninda negosyo haliman duman sa parte ka na Pangasinan. Urog na ang Sidnix na mabugtak man ni negosyo sa lado kan aquaculture. Dakol naman ang mga investor o mga negosyante ang nagpapamati na mga
magkaigwanin interes na magbugtakan sa indang mga negosyo sa banwaan mismo kan Kabusaw, Camarines Sur. Uya si Vice Mayor John Aguilar, kanda Kabusaw. Yung kadakon po kayang programs ang feed mix na project dito sa banwaan na sa Kabusaw, itong mga sa aquaculture, and nag-a-apply na po dito sa Kabusaw. Eventually, sa hinihiling ko, magiging successful din po ang mga negosyante ini. Dakol na pong mga investor na nagpapamati na magkaugwang mga negosyo dito sa banwaan na Kabusaw. Maaano ta po nga ni, mahihilig pa si mga nakaaging taon. Siguro ang Kabusaw saro sa mga data na daibistadong lugar. Pero sa bilog nga ng Pilipinas, sa ngunyan at sa top 10 improving municipalities, saro sa top 8 na din ang Kabusaw sa nag-aasenso na sa bilog ng Pilipinas. Kaya po inaasahan ni nagpupuo na pong luway-luway ang mga investor na mag-invest dito sa banwaan ng Kabusaw. Kaya po may mga bisita kami ngayon halik sa Pidmix, halik pa ninyo sa ibang lugar, Pangasinan pa po. And siguro itatakil ninyo na aga. Kaya po si mga investor po, welcome po kamo sa Kabusaw. Artiyan kan mga payag di Vice Mayor Jun Aguilar kanda banwaan kan Kabusaw nakabali sa top 8 improving municipalities sa intirong Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Teacher na may warrant of arrest sa arestado. Buyet padere sa detalye. Arestado ang sarong maestra na taga San Agustin, Calaman, Camarines Sur, huli sa warrant of arrest na ini-issue ni Judge Maria Gracia Pascual Valenzuela, presiding judge kan Municipal Trial Court sa Pili, na may petsang November 15, 2024. Sigun sa report, ang suspect na pinagnaran sa ng Rosa, 73 anyos, si Rosa inarestad niya sa Macmariano Elementary School as this immediately pagkagasunma. Sigun kay Police Pedro Jubilar, ang suspect may kasong violation of BP 22 as in failure to appear. Si Ma'am, tutubutan sa lang makalwas temporaryo sa karasel kung mga kadisponer rin ng 3,000 pesos. Para sa BBS News, Poet Paders. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga barata, Tabang Bicol, Tindog Uragon, relief caravan kan kamera, nakaabot na sa Bicol Region. Daryl Banyas sa detalye. Nag-abot na sa Rian Bicol ang mga truck na partikan Tabang Bicol, Tindog Uragon Relief Caravan kan kamera, sigon ini ki Deputy Secretary General sa Kaniyas Gabinada, lunad kan 24 trucks na ini, ang relief goods as in rehabilitation items para sa mga pamilyang naapektaran kan magkasunod na bagyong nagtama sa Pilipinas na pinakahuri ang bagyong Pipito. Sigon ki Gabinada, alas 10 din aga kasuodma kan mag-abot sa Camarines Norte, as in digdi sa Camarines Sur ang mga truck, as in ang kabanga sa mga ini, nagbiyahe naman paduman sa Albay as in sa probinsya ng Catanduanes. Sa iba sa Tabang, Daragara kan relief caravan, iyoan 650,000 na kilos ng bagas na ipapanao sa mga naapektaran na pamilya digdi sa Kabikulan. Nakapagtagama naman sa boteng pundo na maabot sa 850 milyones pesos para sa pagtaunin ayuda pinansyal sa iguang nasa 170,000 na mga benepisyaryo. Katunayan, Nobyembre 13 pa sa nasubuot na pinunan ang payout kaini. Tiglalauman man na mabisita si Gabunada as si Speaker Martin Romualdez sa probinsya ng Catanduanes sa agang Huwebes para sa distribusyon ng sinabitang ayuda. Para sa kakampi na Take News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan Bareta, 25 anyos na soltero, dakop sa entrapment operation sa laog kan siyudad Canaga, Bus o Kaisminda sa detalye. Dahil nakapalag ang sarong 25 anyos na soltero ini matapos na dakupon sa pagikan entrapment operation igdi sa siyudad ni Naga na kung saan ini nagpalgar ka na Article 294 ang Revised Penal Code, robbery with intimidation
of person. Ana suspect mga bandang alas 6:30 pagkahapon kasugma kan arestaron sa Ismarda Padala Center sa St. Clair Urban Zone 4A, Concepcion na Pequeña Naga City. Na konsen ng suspect biniso sa pangarang si Will Gibson Landes y Interino, 25 anyos, residente Kanso na 4A, San Antonio Street, Concepcion na Pequeña Naga City. Na kung saan na nasambitan ng suspect ani pinagreklamo kan biktimang binisa sa pangarang si Orlando Barzabal Belmonte, 51 anyos, residente kan Concepcion, Pequeña Naga City. Nasambitan ng suspect pinag-arestar sa pagikan Regional Intelligence sa pagikan Regional Cyber Commission asin na pinaginutan man ka na PNP Naga First Provincial Mobile Force Company Police Substation number 2 nasambitan ng suspect nag-ugat subot pag-transaction kay ni sa biktima kan initakuton na ipopo sa social media ang mga video na nakuha sa nasambitan ng suspect kung kaya kinakaipuan ining magkabayad ni kwarta na sa indang napagkasunduan. Dumana nakipag-transaksyon nasambitan ng biktima kaibanan ang mga tauhan kan PNP asin duman nagkasunduan duwa na tatanan siya ni na kwartang kantidad ang 290 pesos sa pagikang Ismarda Padala. Kana iniyaw na sa Ismarda Padala Center na kung saan duman ikiklaim nasambitan ng kwarta ang suspect dahil na nakapalag kan bigla na lang naposasan kan mga autoridad na recover kay ni ang cellphone na ginamit na sinasabing duman namumugtak ang video kanasambitan ng biktima. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscarismenta. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Yan tabi ka kaming June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba. Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. And mga pagriba dyan sa BBS FM Naga. Alas 6:39 oras yata kunyan. Mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Naperming nasa likod ang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur sa pagsuporta. Asin naglaom siya na mahatod ning mga bulawan aron ka medalya pagkatapos ka nasambit ng karawat. Mientras tanto, inumaman ni Congressman Elry Villaferte ang Angel Pits Initiative na piglansar kan Department of Social Welfare Development na masuportaran ang mga babae asin na aking nangaipuning therapy. Inalok pa ni Congressman Elry ang DSWD na padagos na maghanap ng mga alternatibo asin bakong mahal na paagi tanganing matabangan ang mga individual na nangaipuning therapy basado sa direktiba kang Administrasyon Marcos na panakulon ang nakikinabang sa Public Healthcare Program. Naglaog sa sarong kasunduan ng DSWD asin man ang Philippine Animal Welfare Society para sa paglalansar kang Angel Pits Initiative tanganing makapagtauning animal-assisted therapy sa mga akesi babae na nasa mga taman-kan centers and residential care facilities kang ahensya. Sa sarong Facebook post, pigbulgar ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pilot event kang Angel Pits kan Nobyembre 16 kung saan dinumanan ang PAW o dinumanan kang PAW teams o emotional support dogs na idapod ni na Dr. Dogs ang mga aking babae na nasa Marilac Hills National Training School for Girls sa Mandaluyong City. Itinutulod ba ni Congressman Elry ang House Bill number 6059 na may katuyan pakusugon ang pagpapautob ng Animal Welfare Act sa pagiban kang pagpapagabat sa kastigo sa mga individual na nagmamaltrato ng mga hayop asin pag-deputize ng Animal Welfare Enforcement Officers na pwedeng mag-rescue sa mga hayop asin magdakop ng mga taong nagbabalga sa Animal Welfare Law.
Pinaginutan mga kasugman ni Governor Luigi Villafuerte ang pagmariwas ng relief goods sa tabang na hali sa United Arab Emirates sa 7 barangay dyan sa Banuan kan Libanan, Camarines Sur. Intero man na ugmahon ang mga residentes kan mga barangay kan Mantanisay, Awayan, Tarom, Kamambugan, Kandami, Patag, asin kan Dato sa ayudang bitbit kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur kay banan ang mga opisyalis lokal kan Banuan kan Libmanan na pinapanginutan ni Alcalde Jess Camara. Kabilugan 2,427 household ang nagresibi ng relief goods na kompuesto ng 5 kilo ng sinandubing na bagas, gatas na Bear Brand, 1 kilong Milo, 3 pidasong Safeguard, 1 alcohol na Dakula, Skyflix, 8 pidasong Big Can Goods, corned beef, tuna, 1 litrong Absolute Mineral Water, asin 1 dosenang Nescafe Creamy Latte. Nagpasalamat ang mga residentes, ninulita parati sindang nagigirumduman, asin diya pinapabayaan kan gobernador, lalo na sa panahon kang kalambinad sa paagig ang pagtao nin tabang. Dapat araw kayo ng mga relief goods, may mga sabon, alcohol. Dapat nga ni, pati mga panty sa pasador, kabari sa mga relief, Ultiminatong bareta ko dyan sa lado lokal. Nagapudan si City Administrator Lito de Rosario kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga kapwa niya opisalis kan lokal na gobyerno. Namagi sa nang mabuot asin day magpahiling ni mandatang ugali sa pagampang sa mga taga-siyudad Kanaga. Ang reaksyon ni kan dating konsyel Kanaga na City Administrator ngunyan may koneksyon sa nag-viral na audio nin komprontasyon asin komosyon sa pagultaran kan sarong residente Kanaga asin sa namamayo kan evacuation center dyan sa Pagcor sa Barlatas. Sa sinambit ng audio na nabisto ang boses ni Alin Riondanga kung saan kinukumprontar kani ang sarong gusto makidagos sa evacuation center na dain na subot pwede ninulita day kabali sa lista. Sa paniwanag man ni Riondanga, sabi kanina pakaraot ang sinabit ng audio ninulita pinrotol asin dahil subot ibinali si mga importanteng audio kada sa idang kumprontasyon na mapahiling kung isay talaga ang may problema. Pero sabi ni Kagawad o dating Kagawad de Rosario, sa anong mga sitwasyon dapat magpahiling ni maray na pag-uugali ang mga opisyalis lokal Kanaga, lalo na sa panahon ng kalabidad na sensitibo ang pagmati kan mga nangangaipo. Ini ang Kakampi Network News. Yan na po mga balita sa Dunang Tabayaran sa Kakampi Network News. Ganyan po aldaw na Biyerkules sa 20 ka Nobyembre taon 2024. Bago kita magparam, pabutan tayo muna ng condolences. Ang pamilya ni Police Colonel Erwin Rebellion ni batchmate sa pagparang sa ibabaw kang kinaban kasayang padagat naman na si Ernesto Rebellion. Nakaburol dyan sa 3rd floor kan Imperial sa Pina Francia Avenue, Naga City. Kaya condolences na lang sa pamilya ni City Director Erwin Rebellion kan Naga City Police Office. Sa pagkarang mga pagiriban niya ito, sa pagkatod ng mga bareta, ang DWEB FM Kamsur, kay Baran si Beryl Decena, ang KM Kakampi Partido with Frank Sotero, asin BBS FM, sa pagi ni Junel Cuba. Kay Baran kuman sa teknikal, di po sa studio kan Kakampi Kamsur Online, Second Palma, ako si Jun Bernas. Mabaros na marika sa lumagantabay, sagkol sa baso niya itong pagkatod ng aming na mga bareta. Mga baretang on-air, online, dignisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsur.